OKC ninakaw ang trade target ng Lakers, kawawa si LeBron. Para nga po sa hindi nakakaalam, sumasailalim nga po ang OKC sa major injury ngayon sa kanilang manlalaro. In fact, nagpapagaling pa rin nga po hanggang sa ngayon ang tatlong sentro nila. Una nga po sa listahan nila etong si Chet Holmgren na merong pelvis fracture. Wala rin si Isaiah Hartenstein ng dahil naman sa wrist injury. At ang pangatlong sentro nilang wala etong si Jalen Williams. Hamstring injury naman ang tinatamo nito. Kaya ang ending sunod-sunod na ang mga talo nila at tuluyan na nga po silang lumagapak sa second seed. Sa sobrang saklap ngayon ng Thunder sa sentro etong si Jalen Williams na nga lamang po ang ginagawa nilang center. Power forward ang natural na position nito kaya dehado nga po sila sa ilalim. Sayang na sayang at nag number 1 seed na nga po sila sa West Kaya para hindi mauwi ang lahat sa wala, nanakawi na nila ang tinatarget ng Lakers ni LeBron. Sentro nga po ng Brooklyn Nets ang balak ding kunin ng LA. Napakatindi ng batang sentro nila kaya kahit si LeBron talagang napapansin to. Nasa rebuilding stage ang Brooklyn kaya walang magiging problema ang OKC sa pagkuha sa kanya. Pero para makuha si Claxton mabigat rin ang kapalit dahil makukuha nga po ng Brooklyn sina Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Kenrich Williams at 2025 first round pick. Gustong sulutin habang maaga pa ng OKC kila LeBron ang batang sentro na to dahil puro injured nga din ang sentro nila. Alam rin nga po ni Pelinka na sentro ang kailangan nila para may kahalili si AD at hindi mauwi sa injuring malala rin pag nagkataon. Kahit pa nga po isama ng LA sila Hachimura at maging si Dalton Knecht mas mabigat pa rin ang kayang i-offer ng OKC dahil high value rotational player tong pwedeng i-offer nila. Mukhang hindi na magpapatumpik-tumpik pa ang Oklahoma this season. Baka muling makawala pa pag nagkataon kagaya last year nasa top seed na nga din po sila sa West last season pero nadali nga lang ng Dallas. Saklap talaga kapag nangyari pa ulit to sa kanila. Binuhusang lahat sa regular season tapos hanggang second round lang ang aabutin sa playoffs. Talagang hindi na nga po papayagan pa yan ng OKC ngayon. Samantala rebuild ni Jokic, napakalaking trade. Mukhang kitang-kita na nga po ng Denver Nuggets mga kapatid na hindi na sila kagaya ng dati na pangkampyonato ang roster. Itong 7-5 na record nila, buti na lang nanalo sila sa last laban nila kahit wala si Jokic. Dehadong-dehado pa rin ang lagay nila. Back-to-back na talo nga po ang nangyari sa team bago nakaisa sa Memphis. Isa nga lamang po ang ibig sabihin yan. Talagang todo ang struggle nila kapag walang Jokic na naglalaro. Malayong malayo sa pang-championship ang opensa, madaling masira rin ang depensa at parang iba na nga rin po ang kanilang roster. Aminin man natin o sa hindi, malinaw nga pong todo asa ang Denver kay Jokic para buhatin ang kupunan na to. Para nga pong mapanatili nilang competitive pa rin sila sa West at may chance pa rin sa championship. Eto na at mukhang gagawa na sila ng malaking move. Big trades nga po ang kinakailangan ng kahit sinong team sa liga para mabalanse ang roster at hindi umasa lang sa iisang manlalaro. Pero itong sina Michael Porter Jr. at Zeki Naji nga po ang pwedeng malaga sa team ng Denver. Pero napakaganda rin naman ang kapalit dahil itong sina Dillon Brooks at Jabari Smith Jr. ang makukuha nila. Bold move po ang trade idea na to at parehong makikinabang ng gusto ang Denver at Houston dahil mareremedyohan nila ang kani-kanilang kakulangan sa kanilang kupunan. Nasa rebuilding stage rin nga po ang Houston at gusto nilang puro batang manlalaro ang magdadala sa kanila sa postseason. Mapangas din nga po ang gustong mangyari nila. Gayunpaman paniguradong lalakas din ang Denver dito. Who controls the defense controls the game, ika nga. At itong maangas na si Dillon Brooks ang makakapagpalakas pa sa kanila sa depensa.